Gold Trader here. Quick market update muna tayo, no? Bago matulog. Bitcoin, binibigyan tayo ng sell signal. Tingnan natin kung kakaroon tayo ng sell. So, target lang natin ito. Kasi iniisip ko, magko-close lang to ng inside. Tapos, be-breakout. Pupunta siya dito. Okay, next week. Okay? Yun yung nakikita ko. No? So, magko-close to dito. Tapos bukas, papump kunin niya to. Monday or Tuesday. No? So, still bullish pa rin. Kasi, dalawa lang yung scenario dyan. It's either mag-pump next week para kuhain tong high or mag-dump papunta dito, which is very unlikely. Sobrang layo niyan eh. Gaano kalaking Bitcoin yung kailangan nilang ibenta or madump para bumagsak ng ganun. So, it's either news or either merong mangyayari. No? may way sila magbenta. So, which is unlikely. And lalo na kapag trading, alam mo naman, usually kung ano lang yung natin, yun yung susundan natin. Hindi kung ano yung posibleng mangyayari. No? Okay. Okay. Okay, so itong buy and sell signal, nakakonect to dito. Okay? So, naisip ko, mas okay kung nakikita ko siya. Yung visually, nakikita ko siya, okay, ang bias natin is buy. Ayoko nang titingnan ko lang siya dito. Gusto ko, merong ganito para madali siyang tingnan. Diba? And dati kasi meron din akong ganyan using 4-hour candles. And akala ko working. Ngayon kasi dati, bago pa lang ako sa pag-code noon, and akala ko okay yun. Yung pala meron tayong tinatawag na repainting. Pag sinabi natin repainting, so umaayon yung buy and sell signal dun sa may tamang movement ng market. Pag sinabi natin umaayon, so fake yun. Ibig sabihin, hindi siya makakatulong sa'yo. Kasi kung ano yung ginawa ng market, dun siya aayon yung buy. Halimbawa, umangat yung market. Sasabihin niya buy. Kahit na dun sa may conditions mo dapat sell. So, ang mangyayari nun, walang lalabas na buy and sell dun sa real time. So, ganun yung nangyayari sa akin dati. Kaya ang galing-galing niya sa may replay, pero pagdating sa real time, wala. Kasi nga, may repainting na tinatawag doon. And etong indicator, at simula ngayon, lahat ng indicator na ginagawa ko, wala nang repainting. Ibig sabihin, once na mag-close yung daily candle, pag open ng Asia, bibigyan ka na ngayon niya ng bias. Okay, so first 1 hour candle, bibigyan ka na agad niya ng bias. Ikaw na gumawa ng paraan. Ano yung mag-isip ka na agad? Okay, binigyan ako ng buy signal. Anong gagawin ko? Yun, ganun na siya kadali. And naka-higher time frame tayo, kaya mukhang maliit pero sa lower time frame, malalaki yan. For example, dito binigyan tayo ng buy. Okay? Let's check Bitcoin. Anong araw yon? 14, January 14. Ganito siya kalaki, Brad. So, from here, yan. And ano yung sinasabi ko sa inyo last time? Ano yung signal kapag ka magpapump na yung market? Blue. Yan, no? Diyan mo ilalagay yung triangle mo. Black, di ba? Gano'ng kalaki yan, Brad? 5:1 yan. No? So, imagine mo, nag-risk ka 100, meron ka 500. Ayaw mo pa nun, di ba? So, yun. Okay, next, ito. Etong nung Tuesday. Tingnan mo kung gaano kalaki to. Tuesday. Nakita mo to? Anong tawag dito? Breakout signal. Binigyan ka ngayon ng buy doon. Binigyan sa higher time frame, binigyan ka ng buy. Uulitin ko non-repainting tong buy and sell signal natin. Pag sinabi natin non-repainting, once na mag-close yung candle, bibigyan ka ng signal, hindi dapat magbago yun. Uulitin ko majority sa nakikita nyo na ganyan, nagamit yung MACD moving average is repainting. Pag sinabi natin repainting, umaayon yun sa ginawa ng market sa replay. Ibig sabihin nun, hindi kanya matutulungan kapag ka actual trading. Okay, so hindi ko alam bakit hindi pa nila alam yun. Mas nauna sila sa akin. Ako, na-realize ko to last year. Last year. So, tama, 2025. Na-realize ko siya noon. Kaya nga, medyo tumahimik ako. Tapos, nag-build ulit. Gumawa lang ako ng gumawa. Kasi nga,
lahat ng ginagawa ko pala ng repainting, sabi ko. So, ang ganda ng mga buy and sell signal ko, puro tama. Ayun ang pa, kaya pala siya puro tama kasi umaayon siya sa ano yung ginawa ng market. Which is, napakamali pagdating sa real time. Hindi kasi siya makakatulong. Halimbawa, real time na, nag-open na yung market. Hindi kanya bibigyan ng signal. So, bigla magpa-flash lang siya ng buy once na umangat na yung market. No? So, hindi siya makatulong. Eto, magbibigay siya ng signal sa'yo once na mag-close yung market. Nag-close na yung market, nag-close na yung first 1 hour, bibigyan ka niya, ito, buy. Gawin mo na ako ano yung kailangan mo gawin. Tingnan mo na ano yung basis mo. For example, dito, binigyan ako ng buy anong oras? Alas 11 dito sa Australia. Punta nga ngayon, January 13, ito. Ay, okay, nakita ko na. From red, may blue. Ano ibig sabihin nun? Reversal, breakout. Ano nangyari? From here to here. Yan, no? 20:1. 20:1. Halimbawa, nag-risk ka ng 100, meron ka 2,000 USD. Imagine mo yun. Makuha mo yun. Men. Diba? sobrang demonyo na. Kaso hindi ko na nakuha eh. Ito lang yung nakuha ko last week. Ito, hindi ko siya nakuha. Kasi nga, awan ko ba, may pasok ata ako niyan, no? May pasok ako ito. Okay, dito nakuha ko to, yung pump nito, nung Monday. Kaso, etong Tuesday, hindi ko siya nakuha. Meron ata akong pasok. Sa work nun, no? Okay. Ayan. Eto, binigyan ka ng buy. Diba? Binigyan ka ng buy, umangat. Binigyan ka ng buy, umangat. Binigyan ka ng buy, umangat. Okay, umangat ka, no? From here. Kasi stop loss mo dyan, yung daily low or yung low mo sa 4 hours. So eto. So, hindi yan masasalat. Binigyan ka ng sell, nag-dump. Ang problema, hindi niya na-hit. Consider na natin na talo yun. No? Kasi kahit na mag-dump yan, pero hindi niya na-hit yung target mo, consider na natin na talo yun. Okay, for example, ito, na-hit niya yung low, yes. So, panalo. Ito, dito binigyan tayo ng buy, kaso talo. Okay? Dito, binigyan tayo ng buy, talo. So, 2 in a row, 2R, talo. Binigyan ka ng buy dito. Ay, baka akala nyo maliit lang yan kasi nga naka-higher time frame tayo. Pumunta tayo ng January 5. Tingnan nyo kung gaano kalaki yan. So, for example, ang entry mo is here. So, binigyan ka na dito ng breakout ng green. So, kapag ka ganyan, usually, continuation lang. And then, ito yung nangyari. Oh. Boom. Diba? Oh, kung hindi natin napasukan, Asia. Kasi nga, may pasok ka. Okay, nakatulog ka, di ka nagising. Oh, nag-open yung London, binigyan ka ng New York trade. Ayun, oh, angat na rin. Diba? So, okay. January 5. Okay. O, ito, January 4. Breakout din. Binigyan ka ng breakout, oh. Sabihin natin, hindi Sunday to, dahil Sunday ka, nagsimba ka. Okay, isang 24 hours ka nagsimba, oh. Pagising mo dito ka pumasok sa New York, boom, panalo ka pa rin. Diba? Kasi nga, bibigyan ka ng, again, ulitin ko, bakit? Paano mo malalaman kung New York o Asia ako magte-trade? Ano ba yung pair? USD. O ano ba USD? New York. Bitcoin. Ano ba yung Bitcoin? O sabihin natin sa Bitcoin, paano ba gumagalaw yung Bitcoin? Gamit yung USD pair. So, bakit Asia gumagalaw rin siya? Pwedeng continuation ng kahapon ng New York. Right? Or pwedeng dahil yung market is pangat, syempre yung ibang session, naka-bet din na angat yung price. So, angat talaga siya based dun sa may sistema. Magkakaroon lang ng gulo o ng manipulation sa New York. Ba? Okay. Puro panalo ka dyan, Brad. Puro panalo ka dyan. No, so, and ulitin ko, non-repainting to. Ibig sabihin, once na mag-close yung first 1 hour candle, hindi na yan magbabago. Kaya nga may mga talo yan eh. For example, ito, sell. Ay, panalo pa rin eh. Ito, buy. Panalo pa rin. Ito, buy. Panalo pa rin. Sell. Ito, dito, sell. Oh. Talo ka dito. Kasi nga, non-repainting. Kasi kung hindi yan, kung repainting yan, puro panalo yan. Pero ito, may talo pa rin. Pero nakita nyo kung gaano ka high probability na mapanalo yan. High percentage yung panalo, di ba? And, yan. Okay, panibagong invention, no? So, currently ko lang natapos. No? Siguro, last week lang natapos. And, syempre, kung last week ko lang ito natapos, kasi bro, ang dami talagang, halimbawa,
creator ka. Kasi, hindi ko naman masasabi sarili ko na trader lang eh. Creator ako eh. Kasi, una, ako yung nagpasimula ng range trading sa Pilipinas. And, medyo supot pa ako nun. Pero ngayon, di ba tumahimik ako? Kasi bumubuo ako ng sistema. Lalo pang pinapalakas. Kasi, ang dami talagang kulang. And I know that noon pa lang, hindi ako naging delulu na pinilit ko yung sarili ko. So, I accept defeat. No? Hinayaan ko lang mawala lahat. Yung mga naniniwala sa akin dati, umalis. It's okay. Kasi mas naniniwala ako sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng kahit na sinong validation, kahit na anong validation from anyone. And kilala ko yung sarili ko eh. Kilala ko yung sarili ko na okay. Mas okay nang tumahimik muna ako and build hanggang sa meron ako mabuo and then balik na lang ako once na may na-build ako. Okay? And ito yung pinaka-recent at pinaka-the best na nagawa ko sa sistema. No? And hindi lang to sa Bitcoin. Bitcoin, medyo off pa nga siya. Kasi nga yung Bitcoin, medyo hindi siya ganun kalinis gumalaw. Once na pumasok ka sa Forex, grabe. I'm not glazing, pero sell, bagsak kahit na bullish yung bias mo ng previous day. Kasi sumusunod siya, Brad. Sumusunod yan sa conditions na binigay ko. Kasi nga malinis ang Forex. Buy. Galing ka sa red, buy. Galing ka sa buy. Dito, talo ka. Pero, nakuha yung high eh. Ibig sabihin, panalo ka. Nakuha yung high. Dito, panalo. Dito, panalo. Kita mo, galing ka sa bearish day. Pero, ano nangyari? Buy. Diba? Kasi meron akong mga additional conditions na nilagay dyan. Buy. Puro yan panalo. Sell. Panalo pa rin yan kasi nag-dump naman eh. Kaso hindi lang na-hit yung low. Para sa akin, considered ko ng talo yun. Mas okay na yung ganun kaysa naman dilulu ako, di ba? Ito, buy. Ito, dito buy, talo ka dito. Pero na-hit yung high, So, panalo ka pa rin dapat. Ito, buy. And ulitin ko, non-repainting yan. Once na mag-close yung daily candle, bibigyan ka na agad yan ng signal. Hindi yan mag-iisip. Pagka-close, boom, yun na yun. Okay, so dati kasi, uulitin ko, hindi ko pa alam yung repainting. So, akala ko ang galing ko. So, ang delulo ko pala nun. So, yun. Yung mga indicator, yun Pero yung sistema ko, yun pa rin sa dati. Pero nadagdag yung daily. Kasi dati kasi, di ba, weekly high, weekly low. Yun yung usually ginagawa ng mga ICT, ng mga CRT traders, di ba? Which is, or previous day high, previous day low, which is hindi yun gumagana, Brad. Maniwala kayo sa akin, kung hindi mo alam kung paano gumalaw ang daily candle, hindi mo alam, hindi mo kabisado, sure ako hindi mo alam gagawin mo dyan. No? Hindi laging daily high, daily low yan. Sobrang rare na makakita ka ng daily high, daily low na entry. For example, ito. Daily high, nakita mo bumagsak. Na-hit yung low target, hindi. Pero yung iba nakita lang, hindi, daily high. Nakita mo, nang sumalat dito, nag-dump. Hindi dump tawag dyan. Retracement tawag dyan. No? Dito, daily low, umangat ng ganito. Ay, pero, halimbawa makapag-pump ka dito, for example, hanap tayo ng ganon. For example, dito, buy. Halimbawa dito, continuation. Walang sweep ng daily low, daily high. Pumunta ka ng daily high, nag-break dito. Paano mo yan short ngayon? Di ba yung sistema mo, daily high, daily low? Ganun ako dati, 3 years ago. And alam kong hindi yan gagana. Kaya nga, sabi ko, hindi siya gumagana. No? So, up to you, bro. Kanya-kanyang trip naman. Kung sa tingin mo gumagana o kahit hindi, paniwalaan natin kung anong gusto mong paniwalaan. Kasi kanya-kanyang trip. Gusto kong paniwalaan kung ano yung trip mo. No? Pero hindi. No? Kung ikaw, gusto mo lang talagang matuto at willing kang magpaka-humble, gaya ng ginawa ko, hindi ubra. Yung ginagawa ni ICT, yung ginagawa ng CRT, hindi siya ubra. Kasi daily high, daily low, hindi ganun. Meron ba kayo nakita daily high, daily low dito na gumana? Wala. Sobrang rare. Nakita ba daily high, daily low? Wala. Ayun wala. Daily low. Andito na sa daily low. Maglulong na ako. Ano nangyari? Nagdire-diretso pa pababa. Nung nagdire-diretso pa baba, gusto mo yun i-short. Nagdire-diretso pa taas. Hindi kasi gano'n nag-work yun, Brad. No?
So, kung hindi ka delulu, sawang-sawa ka na maging delulu. Kasi, okay, aaminin ko sa inyo, merong utak yung trader at ugali ang trader na once na merong matuturong sistema at nakita niya nag-work minsan, nakita niya sa isang mentor na sobrang pa-hype, na sobrang confident kahit na ulul, paniniwalaan niya yun habang buhay. Maniwala kayo sa akin, nangyari sa akin yan. So, di ba, kung mapapansin yung sistema dati, weekly high, weekly low, puro ganun lang, di ba? Isang buwan ako naghihintay, wala akong makitang setup. Hindi. So, ngayon, hanggang sa minaster ko yung market, lahat ng time frame, then nakita ko na kung ano yung use ng bawat time frame. Doon mo magigets, Brad. Doon mo magigets. Pati sessions, no? Kung di mo alam ano yung, alam mo, AUD, JPY, kailan ka mag-trade? Asian session. Nakatingin ka sa New York. Brad, di yan gagalaw. So, kailangan nyo matutunan yun. And, yun yung reason ba't ako nawala, Brad. Inaral ko, boom, monk mode, man. And, yun yung pinaka-best na nangyari sa akin. Nakita nyo na I accept defeat. Wala akong pake kung ang daming sabihin sa akin na nawala ako. At least, natagpuan ko yung sarili ko. Kayo ba? Natagpuan nyo ba yung sarili nyo? Hanggang ngayon, dilulo pa rin kayo, Brad. No? So, hindi yun maganda. No? Okay. Wala. Nakita nyo, meron bang daily high, daily low? Wala. Okay, dito, for example, ito, nag-sweep ng high. Nag-short ka. Once a month. Nanalo ka dito. Okay na ba yun? After nun, hinintay mo ulit, daily high, daily low. Bumalik sa daily high? Hindi. Ano nangyari dito? Diba? Ano mangyari sa inyo yan? So, ma-realize nyo yan. Once na tinanggal nyo na yung pagka-delulu, yung pagiging matigas, and then magpaka-humble kayo, and then tinanggap nyo, okay, I need to learn ano yung kailangan ko makita. Okay, dun ibibigay yan. No? Again, kanya-kanyang trip. Kung trip mo, paniwalaan yung gusto mo, okay yan. Gets kita. No? Pero halimbawa, ikaw nanonood ka, talagang gusto mo lang matuto, gusto mo lang mawala na. Kasi dati, talagang ipaglalaban mo kung ano alam mo eh. Pero, yan. Okay, Ethereum. Ethereum, binibigyan tayo ng buy signal. So, posible mag-targetin tong high. And then, next week, nasa weekly high tayo ngayon. Doon tayo maghahanap ng selling. Okay? Pero for now, hindi ko siya makitang magdadump dito. Hindi ko siya makitang nagdadump. Kasi, kung mag-dump man siya, kasi ito yung target para magkaroon ng confirmation na bearish eh. Ito. Kung saan nanggaling yung buy na to. Kasi andito yung buyers eh. So, lahat to, kumita na. So, yung mga kumita, para maging bearish yan, kailangan bumagsak dito. So, anong ibig sabihin nun? Then, probably, merong mga susunod na buyers sa gawi dito. Diba? Hindi sila magsesell dito. Kasi kung yung lahat ng buyers na to, nag-sell dito, dapat yung price andito na. Kasi ito yung buyers eh. Kung nagbenta sila dyan, kumita sila, dapat andito na yung price. Kaso nag-stay. Ibig sabihin, wala pa silang balak magbenta. Magbenta o magbenta agad lahat. So probably, umangat pa siya ng isa, dito sila magbenta. Pag nakapagbenta sa lead dito, tsaka tayo mag-short. Hindi dito, man. No? Kasi nga, magko-close siya ng bullish eh. So angat pa yan. Okay? Kay Bitcoin, sell yung binibigay sa atin. Pero kasi, ending ng cycle ng 3 days. So, probably, ang gawin lang niyan is mag-chop yung ganyan, tas bukas, tsaka siya umangat. Diba? Ganun lang yun. Pero, hindi ako bearish na tatargetin ko to. Hindi. Hindi yan. Delulu yan, Brad. Pag ito target mo, delulu, no? Hindi pwede. So, ito muna, kasi ito yung malapit. Okay? Tsaka ilang araw? 1, 2, 3, 4. 4 days, hindi nag-dump papunta dito. Andito yung buyer. So, ibig sabihin, walang balak pa magbenta. Dito yan magbebenta. Iisa pa yan. Diba? Okay, same lang sa Ethereum. Ito, sino to? Si Solana. Alright. Si Solana, pwede siyang mag-dump papunta dito. Okay, pag-dump niya dito, then tingnan natin kung bukas, kung iaangat niya. So, titingnan natin kung iaangat niya dito.
Yan. Baka iangat niya dito. Hindi long tayo, tapos target natin tong high. Or higher. Same with SUI. Okay, SUI, binigyan na tayo ng bullish na ano. So, posible, magkaroon tayo ng pump. Pero ito is inside. Oh! So, malaki yung chance. Okay, so ano yung posible mangyari dito? Alright. Okay, ito. So, dalawang senaryo. So, binigyan kasi tayo ng bullish no? Sa daily. Daily Again, intra-week ang trade natin, ang target. Ito, no? Yan yung target mo. Okay, so ngayon, ito yung target mo. So, dalawa na yan kung alin dyan yung pupuntahan. So, ngayon, dahil meron tayong buy signal dito, posibleng umangat siya papunta dito. Ngayon, kapag nakakita tayo ng spike pataas, then probably, kunin niya itong taas. Okay? Bibigyan ka ng sign yan sa 4 hours, sa lower time frame. Bibigyan ka niya ng sign dito. So, yan, bibigyan ka niyan dito. Pero ngayon, check mo muna. No, tingnan natin kung bibigyan tayo. Kapag ka hindi naman, ang mangyayari niyan is angat, rejected, then diretso siya dito. No? So, yung target natin si interweek. No? Okay. TRX. Bullish tayo kay TRX. Pero dito, bullish ka, pero medyo, ganito lang yan. Ito yung target mo. Bukas, tingnan natin to. Yan ang gagawin yan. Babalik siya dyan sa taas. So, TRX. Yan, dito lang yan. No? Hintayin natin umangat siya. Pwede kasi siya mag-close dito sa loob nito. Itong range mo, ito yung range mo, di ba? So, posible mag-close yan dito sa loob. And then bukas, yung spike siya pataas, kunin niya to. Then, tsaka siya mag-chop. No? Ganun yung mangyayari dyan. XRP, itong strength, hindi ko na yan ginagamit. Kasi, di ba sa Forex, gumagamit ako ng strength para malaman ko lang yung ano. And na-realize ko, kasi naglagay ako ng buy and sell signal, di ba? Dito sa, dito. Wala. Hamak, ganda ng sistema na ganun. Hindi ka na yan gagamitin habang buhay, hype na yan. No? So, kasi, na-realize ko, yung currency strength system, magbibigay lang siya ng strength signal kapag umangat na. So, parang late ka na, di ba? So, I don't know, man, no? So, parang trend following siya. And hindi yun yung sistema na para sa akin. Especially kung intraday trader tayo, no? So, hindi yan para sa akin. I mean, dati kasi nakatulong siya sa akin nung ginamit yung 10 rate yung Forex. Pero nung naglagay ako ng buy and sell signal, doon ko na-realize, man, sobrang dali kung ito lang yung susundin ko. Kasi, para sa akin kasi, Brad, no, kung alin yung madali, yun yung puntahan mo. Kasi, ang mahirap kasi execution. Dito sa sistema, kailangan madali na yan. Para sa execution, hindi ka mahirapan. No? Yun lang muna tayo sa crypto. No? So, tingnan natin bukas. Kasi ngayon, wala akong ma-update sa inyo. No? So, bukas, niyabang ko lang muna yung mga non-repainting sistema natin. Na-joke lang. No? So, yun lang muna mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. No? God bless.